Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ang saya-saya! Magandang hapon mga kapatid, Sansawera, mga mapagpatol. Dito pwede nyong maging sis, of course ako yan ha. Pwede rin maging tol. Hoy! Ako si Donita Nose, bidabidang taga-Sunsol at kakampi sa Team Pula! At ako naman si Ryle Santiago na laging on the go, maopinyon din at hinding-hindi magpapatalo. Kaya naman, Team Puti, sagot ko kayo! Puti! 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 Oh, sige, tama na yan. Pero dito ang tanong, kaninong panig ang mananaig dito sa Face-to-Face Harapan? Walang pag-aalinlangan, sila ay maasahan ang ating harapang tagapayo. Our family counsel and psychologist, Dr. Camille Garcia. Ang ating spiritual advisor, Dr. Love, Brother Jun Banag. At ang ating guest legal expert, attorney, Rob Gozon. Siyempre, ang bukod-tanging nagmamay-ari ng rampa ng kagandahan. Walang iba kundi ang nag-iisang pabasang referee, Corina Sanchez! Ate Coring! Ate Coring! Salamat Donita at Ryle at harapang tagapayo. Isa na namang kapatid natin ang dudulog sa ating bulwagan ngayong araw. Sama-sama nating tutuklasin ang katotohanan dahil hindi lang palakasan ng boses. Ang labanan dapat face-to-face harapan! Reklamo tungkol sa maling asal ng isang Becky na hindi daw makapagpigil. Medyo sensitibo po ang ating topic ngayong araw ha. So pag-guide lang sa mga batang nanonood, gumagawa daw kasi ng milagro kahit mayroong mga bata sa paligid. Ayun. Ay, ano ba yan talaga? Pinayagan na nga siyang makitira. Aba naman, ginawa pa daw motel ang banyo. Ayan tuloy at nabansagan siyang Banyo Queen! Sa palikuran ni Joanne, may naghaganap daw na kababalaghan. At si Erica raw ang may kagagawan. Yan si Erica, kapitbahay ko po. Kaya alam ko po yung mga ginagawa niya. Minsan nakikita ko pag napapadaan ako, kasama niya yung lalaki papunta sa palikuran. Maraming yan, sikreto si Baklang Erica. Kaya nagagalit yung kumari ko, yung palikuran niya halos masira na sa ginagawa niya. Ang dami niyang lalaking dinadala araw-gabi. Mukha kang mabubuking dahil sa ebidensyang sirang dingding. Ay, ano ba naman yun? Medyo sensitive, hindi ba? So, nirereklamo siya. Parang wala kayong masabi. Anong masasabi mo, Ryle? I have no experience on the matter kasi. Ah, ganon. Bakit ako ba meron? Wala naman din ako experience sa ganyan. Lalo na ako hindi porkit Becky, doon na lang Nako. Diba? Napakasensitibo. So ito na ngayon, siya ay may reklamo sa kinupkup lang naman daw niya na kaibigang Becky na medyo nagmalabis. Joanne, humarap ka na. Ayan si Joanne. Joanne, anong problema mo? Yun nga po, yung kanyang ginagawa. Na pinatira ko na nga po siya ng libre sa bahay.
Tapos niya, nagdadala pa po siya ng lalaki. Okay, pero matagal mo na siyang kaibigan. Opo, mag-isang taon na po siya. Mag-iisang taon mo na Opo. siyang kaibigan. Bago pa lang na kaibigan, ang bait mo naman, ha? Pinatira mo kaagad sa Opo nga po, bahay kasi mo. kaibigan po siya din po ng anak kong Becky. Ngayon, nakiusap po siya sa akin kasi pinaalis din po siya doon sa tinitirahan niya. Naawa naman po ako. Noong una, maayos po siya. Tumutulong po siya sa paglalaba ko, paglilinis, pag-asikaso sa bahay. Kung tumatagal nag-iiba na po yung ugali niya. Ay, ganun. Okay, ang Naging nangyari. tamad na po siya, nagiinom na po, nagdadala na po ng barkada sa bahay. Ganun na po yung ginagawa Gaano katagal niya. na siya sa bahay niyo? Mag-isang taon na po. Mag-iisang taon na Opo. rin. So, nagsimula lang itong parang hindi mo talaga maatim na pinagagawa niya sa bahay mo. Opo. Kailan? Ilang buwan na? Mula po nung September. Kasi po, ang inaano ko rin po, may mga anak po kasi akong minor de edad. Ilang taon na ang mga anak mo? Ang minor de edad ko po, 14, 11, at 7 years old po. Ay, ang pinakabuso babata ko. pa. Yun po. 14, 11, at 7 Opo. anyos. Wow. Alam nyo, ang iba, mag-iisip talaga ng maraming beses bago magpatira ng kung sino-sino sa bahay, lalo na may mga menor de edad. Yung mga anak mo'y lalaki, babae? Mga lalaki po. O mga lalaki pa. Pero alam mo, wala ito sa gender, ha? Hindi ito tungkol sa dahil Becky siya, hindi ito dahil sa lalaki o babae, ito ay dahil sa asal. Yung asal na ginagawa niya, na sabi mo nga, medyo may kalaswaan. Okay, so, nangungupahan naman. Hindi naman po siya nangungupahan. Kumbaga, tumutulong na po siya magbigay. O hindi. May trabaho. Natanggal po siya sa trabaho Dati po siya nagtitinda ng mga kwek-kwek-kwek-kwek. Kwek-kwek din, tusok-tusok. Okay? So, Ganon din. parang uso ngayon yan, ano? Yung kwek-kwek. Uso talagang tusukan ngayon, Ate Coring. Ganon? Totoo ba? Okay. So, bakit walang bayad sa paninirahan? Naaawa lang kayo Naawa talaga? po ako sa kanya kasi wala po daw po siya matutuluyan. Ano ang ginagawa niya na malaswa na ayaw mo? Yung pong pagdadala niya ng lalaki sa CR, na hindi naman po dapat. Di ba? Teka muna, sandali lang. So, hindi naman dinadala sa kwarto? Hindi naman po. Doon po talaga sa, kaya po yung CR namin nasira, natanggal sa pwesto. Teka, ano bang Yung itsura ng dingding. CR? Parang may ano lang, ano? Parang may yero. Po na may kahoy. Siguro pa nasobrahan sa nawala po sa pwesto yung dingding, umatras po. Baka naman na out of balance lang siya, nalaglag siyang ganun, kaya ano? Hindi ko po alam sa kanya kung ano ginawa niya. Ang ginawa ko po, tinalian ko na lang po yung CR dahil wala pa po kaming baka magiba. So, paano nyo naman nalaman na nagdadala siya ng lalaki doon sa CR? Sinabi rin po sa akin nung nangungupahan sa akin na si Jojo. Yung isa Siya nangungupahan. po kasi ang talagang nakaano. So, hindi lang ito isang beses nangyari, parati niyang ginagawa? Opo. So, iba-ibang lalaki? Iba-iba po. Sa tsinelas nga po, kabibili lang po ng tsinelas. Pag magdadala po siya ng lalaki. Pag alis po ng lalaki, wala na yung bagong tsinelas, luma na po yung kapalit. Ha? Pati tsinelas, dinidekwa? Tsinelas, oo. Saan pa po? Naku, pauulanan ko kayo ng tsinelas. Madali lang yan. Di ba, no? Madali lang yan. Pero alam nyo, binibigyan ko ng tsinelas yung mga bata, hindi yung mga batang isip. Di ba? Opo. Kaya depende yan, ha. Bibigyan ko kayo ng mga tsinelas, babahain ko kayo doon, depende sa magiging usapan natin ngayong araw. Pero hindi ba ang ginagawa nyo, Nay, kung wala ka namang totoong katibayan, chismis lang yan nung isang nangungupahan, di ba pambibintang lang yung ginagawa mo? Hindi mo naman nakita sa sarili mong mga mata. Hindi nga po, nakita po niya kasi, siya po, bilang nagmamalasakit sa akin, sinabi niya rin po sa akin na ganun po. Kasi nagtaka po ako, bakit na yung CR? Wala namang lindol. Wala namang pong bakit, nagkwento po yung nangungupahan sa akin na nakita niya nga daw na madalas magdala, hindi niya lang daw po sa akin sinasabi. Ngayon daw na gano'n na nangyari, nagsumbong na po siya sa akin. Na gano'n. Okay, so kinumpronta mo ba naman siya? Opo, kinumpronta ko po siya, sabi niya, hindi naman daw po, lasing lang daw po siya noon. Kaya Yun ang medyo sabi niya. nagtumbalelong siya doon at nalaglag. Yun daw po, sabi niya. Pero alam nyo, kung hindi rin lang naman tungkol doon sa nangyayari sa CR,
yung nagdadala siya ng kung sino-sino doong barkada, inuman, kaya nakikita lang lahat yan ng anak mo. Opo, nakikita po. Yun ang mahirap kasi may mga menor de edad sa bahay, ano? Kasi Nakikita okay lang yung naman- bisyo. Okay lang naman po kung inuman lang po sana eh. Wag lang po yung ganun. Pero ito ha, ito ay isang, anong sa palagay ninyo, parang meron talaga siya dapat ipagreklamo? Meron. Meron? Meron? Okay. O kayo, dapat bang may Nakagawa-gawa lang yun talaga. Tandaan ninyo, etong kakampi ninyo ha, itong kakampi ninyo. Meron! O, eto na. Okay, so bakit nga ba tinawag na Banyo Queen ang inirereklamo ni Joanne in the flesh? Sa pagbabalik ng ating programa, The Banyo Queen herself, dito sa Face to Face Harapan! Nakakatulong naman daw nung una, pero ngayon, puro problema na ang dala. Teka lang, that's a lie. Hirit niya. O eto na, yung inirereklamo, Erica, humarap ka na. Sinungaling ka talaga. Sinungaling! Kapal nga ng mukha mo, libre na nga tira sa'yo. Nagdadala ka pa ng lalaki. Maiya ka naman. Paano mo nasabi nagdadala ako ng laki doon? Ay, mga bisita ko lang yun. Oh, bisita kunwari. Bisita na kunwari. Kunwari, bisita. Tapos sinasabi yung pan, maraming nawawala. Kahit wala naman nawawala. Kunwari ka, anak ko. Ano ba yung mga nawawala, tsinelas? Opo, yung mga tsinelas po. Yung Ano pa? jowa Oh. niya, yung mga tsinelas, guba-guba, luma. Pagbalik, wala na po yung mga bago kong biling tsinelas. Kinukuha po ng jowa niya, mga bisita niya. Ay, ma'am, yung pag may dinadala ako ma'am at bisita doon, nakasapatos yun, hindi naman nakatsinelas. Nakasapatos. Eh, bakit naman kailangan Wala naman magkakanin po tsinelas? sapatos Hindi ba doon. kailangan Ay, wala sa amin sapatos. Saka ano sinasabi mo doon. maraming lalaki? Nag-iisa lang yung lalaki. Araw-araw, iba-iba. Araw-araw, iba-iba. Hoy, excuse me, Araw-araw, iba-iba, loyal kaya siya, marami. loyal. Isa lang daw. Araw-araw po, ma'am. Iba-iba eh. Araw-araw, iba-iba. Oo, iba-iba nga, pero isa-isa lang. Kaya ko ba yan maraming lalaki? Bilahin mo sa isang linggo, sa isa-isa. O, 7. Iba-iba. Ay, isa-isa lang daw, pero araw-araw, Opo, isa-isa iba-iba. lang. One at a time. At least hindi sabay-sabay. Okay, eto ha, wala akong kinakampihan. Ano lang, parang kinaklaro ko lang yung posisyon ni Erica. So, Erica, teka muna, ano ba nangyari? Bakit nasira yung banyo? Ay, ma'am, yung time na yun, yung may sakit kasing gout kasi ako, ma'am. O, saka yung banyo na, ma'am, niya, na yun, marupok na talaga yun kasi laging binabaha doon pag maulan. Ganon. Eh, siyempre, napaganyan ako. O, kaya... Napasandal ako, kaya yun, tumagilid. Ayun, okay. Dahil sa gout. Dahil Hindi daw yung sa para sa gout. lalaki. Dahil sa sakit. Kasi kung magdadala ako ng lalaki, doon ko dadalhin sa kwarto ko, hindi sa banyo. Ano lang yan? Ano pa nagawin mo sa akin? Walang delikadesa? Ano lang yan? Oh, may delikadesa naman daw. Hoy, teka muna, nakita nyo ba ng sarili ninyong mga mata na yung yun ang dahilan ng pagkasira? Hindi rin eh. Kasi hindi naman yung pader yung issue dito, sa totoo lang, right? Ang ini-issue dito, Erica, madali lang yung pader eh. Madali lang gawing konkreto yan, di ba? Pero ang problema dito yung may mga menor de edad na bata sa bahay, tapos nagdadala ka daw ng kung sino-sinong lalaki sa bahay, pinatitira ka lang daw doon ng libre. Opo nga po, ma'am. Pero pag may pera naman ako, ma'am, nag-aabot ako sa kanya. Kaya, pero Ano naman ang pangako mo? nagugulat na lang ako. Lagi na lang siyang galit sa akin. Malamang libre na nga yung tira mo, pati gusto mo, pa. O kahit pa paano dapat naman, di ba? Yun naman ang usapan natin noong una eh. So, delikadesa ang pinag-uusapan Kaso wala ka dito. ng respeto.
Ayun. Pero alam nyo, yung ganitong alitan, kahit nasabi mo pang may kontrata, merong mga nag-aaway na landlord, tenant, yung mga nakikitira, yung may-ari ng bahay. Talagang ano yan, pinag-uusapan kasi yan. Pero importante yung kasulatan at kasunduan bago mo siya pinatira. Ano ang usapan nyo? Yun nga po, na libre siya sa pagtira, magtutulong-tulong siya. Siya naman po ang nagsabi, pag may pera ako, mag-aabot-abot ako sa'yo. Hindi ko naman po siya inoobliga magbigay dahil alam ko naman pong wala din siya. Kaso ganyan naman po yung ginagawa niya. Libre na nga, abusado pa. Paano naman ako nag-abusado? Masipag naman, naglilinis naman ako, ma'am, sa kanila, ma'am. Kung pag may time ako, naglalaba rin naman ako. Di ba? Yun pala. Naman talaga, Kaso nga lang talaga, ang akin lang naman, wag kang magdala ng lalaki. Hindi kasama sa usapan natin yan. Magdala ka ng nagdadala man akong lalaki, lalaki. pero di mo, bakit nakikita mo ba, nagdadala akong lalaki? Oo, minsan pinababayaan lang kita kasi sabi mo, mag-iinom lang kami. Oo. Malay ko ba kung hanggang inom lang yung ginagawa nyo? Wala kayong kasulatan? Wala po kami kasulatan. Okay. Kasi Attorney ano lang Rob, po namin. ano ang mga karapatan nila dito? Si Erica ay tinatawag na lessee by tolerance only. Meaning to say, he stays within the house o sa loob ng bahay ni Madam dahil pinagbibigyan lamang siya. Kapag hindi na ito matolerate ni Madam, ay maaari po siyang papaalisin. Ngayon, yung pagpapaalis naman po, kung talagang ayaw niyang umalis, ay hindi naman pwede siyang persahan through violence na paalisin. Dahil baka naman si Madam ang makasuhan ng grave coercion. Kaya naman po, kahit walang kasulatan, meron po tayong tinatawag na lessee by tolerance. Okay? So valid and binding din po yung kontrata. Pero, the moment na mawala na yung tolerance nung nagpapatira, ay maaari na po siyang maghabla o ask na lang yung nakatira na umalis na lang doon sa kanyang bahay. Wala pong karapatan si Miss Erica na manatili pa siya ng unli sa loob ng bahay dahil pinapatira ka lang by tolerance. Ayun. So, kumbaga, talagang kung ayaw na niya, wala kang magagawa. Kung wala talaga kayong kasulatan at wala kang regular na bayad sa kanya, ganon. So, pero yun ba ang gusto mong mangyari? Mapaalis na lang siya doon? Opo, gano'n na lang po ang gusto kong mangyari. Na mapaalis na lang siya? Opo. Pero kung mapatunayan naman niya na walang katotohanan yung sinasabi niyo, Para sa akin, gano'n na lang din po. para... Para wala na lang pong gulo, wala nang ibang issue pa. Pero sinasabi mo na hindi totoo ang mga sinasabi niya, hindi Hindi, ba? ma'am. Oo. Ang kaibigan mo talaga yung anak niya. Opo. Okay. O ano Yun ang naman... nagsama sa akin doon. Ano naman ang opinion ng anak mo? Dahil kaibigan niya ito Yan ang nagpatira Eh doon. kung mali naman daw po yung ginagawa, sige daw po, paalisin na lang daw po. Kasi siya, kahit bakla, hindi naman siya nagdadala ng lalaki sa bahay. Kasi bading din. Becky Hindi din. ko siya, pero may trabaho po yung anak ko, garment siya, sewer. Importante rin dito, kahit sabi mong papaalisin mo na lang, ano ba talaga ang katotohanan sa nangyari? So alamin natin mula dito sa isang titestigo. Ang kakampi ni Joanne, si Jojo, eto, humarap ka na. Hello Jojo, ano ang relasyon mo dito kay Joanne? Nakikita rin po ako ng mga 2 years ago. Ikaw yung nagrerenta. Oo. Mga 2 taon ka nang nagrerenta doon sa Opo. kanya. Okay. So, ano ang nangyari sa pader ng CR? Minsan po kasi tuwing gabi, may kumakalusot siya akong naririnig. Sinungaling ka, bakla! Sinungaling yan, ma'am. Hindi ba yun ang nangyayari? Paano ka nakakarinig ng kaluskos? Kasi sa kabila kwarto lang ako. Kaya naririnig ko yung ingay ko. Ano ba ito? May daga ba? Ay! Tatanong ako, may daga ba? Oh, may multo ba? Ay! Hindi tuloy ako makatulog kasi nga ako may nilalako pa akong face mask sa araw-araw. So gusto ko magpapahinga. Kanya lang, pagdating ko, kaluskos? Kasi ma'am, kung umiihi sila, doon lang kasi sa lapag, kaya madulas na yung banyo. Ayun naman pala! Sila rin ganun din, saka yung mga anak niya, ganun din. Ito nga
Nahirapan niya ako magano kasi minsan nakikita ko. Pati ang nanay, may kaldero, pinapakialaman ninyo? Alin, kaldero? May props? Pinapakain po niya yung jowa, bisita niya sa ulam na lang po namin. Pinapakain niya po. Kaya ako gusto mo kumain pero ayokong pakialaman kasi may mga anak ito na sa kinaumagahan, kakain. So nakakaya na pakialaman. Kung gusto ko kasi naalok na akong kumain, ayoko po kasi para yan sa anak niya sa mga So niya. ikaw nang bahala sa pagkain mo? Opo. Oo, pero naiinis ka kasi si Erica pinapakain yung mga jowa niya. Mga niya, mga bisita niyang mga... Ay, hindi totoo yun, ma'am. Oo. Sabi naman kasi niya, nung noon pa, ang pagkain dahil para raw sa lahat. Eh kaya yun, yung time na yun na wala akong mabili, Para sa lahat. kumuha lang naman ako ng kanin. Para sa atin, di para sa mga Basta may pagkain. Yan ang sinabi. Para sa atin, di para sa mga lalaki. Ngayon na wala akong naiambag sa'yo. Galit ka. yung jowa mo. Mahiya ka naman, pati jowa mo, kakainin ko pa. Magkano ang renta mo kada buwan? Ano lang po, 1,000. 1,000 lang. Opo. Okay naman kasi... Di rin naman yan, ma'am, nagbabayad. Nagkikisip-sip ka lang kasi dyan. Parang hindi ko alam. Hindi ka nagbabayad. So, ang tinatanong lang, ano bang dito sa Pilipino, Dr. Love, talagang mapagmahal masyado o mapagbigay masyado, talagang magpapatira sila ng kahit estranghero sa bahay nila? Parang likas na sa ating Pilipino yan na binubukas natin yung ating bahay sa mga kaibigan. Pag kailangan ng tulong, pwede kang tumira dito sa amin. Maganda nga yung kay Joanne na sabi niya, ang pagkain ay para sa lahat. Pero nakitaan ko lang na parang inabuso naman ni Erica na pati yung bisita niya. Kasama dun sa pinakakain. Meron tayong limit dun sa, lalo nakikitira lang tayo. Pero ate Coring, normal sa Pilipino yan, innate na sa nature ng Pilipino yung bukas ang ating bahay para sa mga nangangailangan. Ayun. Pero bilang isang guest o panauhin doon sa bahay, may limitasyon. May limitasyon ng pagdadala. Pero okay lang naman sa'yo. Sabi mo nga lang, may ginagawa silang milagro doon sa CR. So, ano ang katibayan na nagsasabi naman si Erica ng totoo, na hindi siya ang nakasira at wala siyang ginagawang himala sa loob ng banyo. Tetestigo naman para kay Erica sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to Face, sino sisamahin mo face to face? Ayun, si Erica daw ay Miss Friendship lang. Yan, kaya ganon. Ang sabi ng kanyang kakampi, si Inday. Inday, humarap ka na. Pero kasi yan mas maganda po si Erica sa kasakakay niya. Matanda na po siya Madungos po yung damit niyan. Ito malinis. Oh. So, naiinggit ka lang daw? Ma'am, ganun siya pumuri kasi alam mo, napapakilabangan niya po si Erica. Minsan, binibigyan siya ng pera, ganun, pinapautang. Binibigyan ng pera. Makapantalagang pagmumukha mo, paano kung bibigyan niya ng pera? Wala pera Hindi ba yun ang nakikita ko sa inyo? Hindi po. Para may ginagawa siyang kamalian sa... Wala. Sa aking tinitirhan? Ikaw nga umuutos sa tindahan. Ang tagal-tagal mo bago bayaran Pero nakikiusap naman ako. Nakikiusap naman ako, maalit ka na muna, ganun. Binabayaran ko pa rin. Sandali lang. Paano man masasabi, Inday, na walang kasalanan si Erica? Kasi po naman, mabait po naman sa akin yan. Oo nga, magbibigay siya sa akin ng mga pagkain, tulad ng... Yun nga yun. Kaya pero yung pera hindi po. Kasi nakikinabang Hindi, ka sa pero kanya. may kasalanan ba si Erica? Tingin Wala mo na mali na nagdadala siya ng lalaki dun sa bahay ni Joanne. Nasira nga daw yung pader ng CR. Opo. Sabi-sabi lang naman po. So sinasabi sabi-sabi lang. So, kumbaga, walang pruweba kung paano nasira. So, ito, paano natin mariresolba ito? Talagang ito ay, tingin mo, Doc Camille? Unang-una, siguro, pagdating dito, alam nyo, pag kayo nakikitira lang, dapat yung isipin, respetuhin niyo isang bahay. Kasi, di ba lalo na, pag sinasabi natin, paano mo malalaman na malinis ang isang bahay, tignan mo ang banyo.
Kasi di ba, pag ang banyo malinis, ibig sabihin, malinis yung bahay, malinis yung mga nakatira doon. Pero, kung nakikita nyo na ganito ang ginagawa ng isang tao at doon dinadala, syempre kahit papaano, reflection yun na baka yung mga nakatira dito, ganito, medyo, merong ginagawang hindi maganda. At sana siguro, Erica, pagdating sa ganyan, unang-una yung mga bata, magtatanong yan bakit may mga lalaki? Ano ang ginagawa ng mga lalaki? Tapos sasabihin na doon sa nanay nila, bakit hinahayaan mo yun? Yung malaking epekto na yun, maaaring magbibigay ng anong klaseng value meron ng nanay nila na nagpapatira ng hindi magandang halimbawa sa mga bata. Dito makikita kung marunong magpakumbaba, marunong rumispeto, at marunong humingi ng tawad sa kanilang kamalian. Ayun, ang ganda naman ng sinabi ni Doc Camille. O itong mga sausawero at sausawera, tingnan natin kung paano naman sila ang magdedepensa sa kanilang mga kakampi. Dahil hindi lang banyo ang nasisira, kundi pati tiwala sa isa't isa. Aayusin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Puti, puti, puti! Pin mo face to face. Okay, alamin natin mula dito sa mga sausawero at sausawera bago natin tanungin si Donita and Ryle. O sige nga, ano ang depensa ninyo kay Joanne? Ikaw, kuya, tayo po tayo. Ano masasabi nyo? Para sa kay Ma'am Joanne, para sa akin, siya ang ilaw ng tahanan So, siya ang nagiging control sa lahat. So, meaning, nasa kanya yung desisyon na paalisin or ipaistihin. Pwede naman niyang pagsabihan na, tigil mo yan. Kung hindi mo ititigil yan, umalis ka na. Kung ayaw mo makinig sa akin. Dahil total, bahay ko naman to. Hindi naman sa inyo. Ganun lang. At saka yung CR, pagawa na lang siguro yun. Pagawa na nga lang yun Tama, pagawa na lang yun. Baka lang yun, tali lang yun. O kaya, di ba, pako. Okay. Eto naman, napakabata. Mami, ano gusto mong sabihin? Sabi nga po ni ate, siya daw po ay may mga ebidensyang nakakita. Ang tanong po, nasaan po ang pruweba? Kung meron ka pong pruweba, di dapat yung time pa lang ngayon, pinalayas nyo na siya dahil kayo may karapat daw pa sa kanya. Kapatong pala, pinalayas nyo na. Ba't kayo ginawa? Ryle, okay. Nagkaroon ka na ba ng ganong experience sa inabuso ang tiwala mo? Ay, opo. Meron na. Meron ako dating assistant. Pansin niyo po ngayon, wala. Mag-isa na lang ako palagi. Natuto na po kasi ako. Na sobrang bait ko lang sa kanya na, sige, ano ka lang. Sige, kuha ka lang ng pangkain, kuha ka lang ng sige, kuha ka na sa wallet ko. Maya-maya, kita ko na, naka-iPhone na. Ay? Siyempre nakakapagtaka. Ako yung nagpapasahod sa, ba't naka-iPhone to? Hindi naman ako nababawasan ng marami. Yung pala, ang daming utang sa mga mami na mga katrabaho. Ayun. Tapos hindi sinabi sa akin, so hindi ko naman po alam, hindi ko na napagsabihan. Ayun. So, ayun, hanggang ngayon hindi pa nababayaran. Oo nga, pero tiniwalag mo na siya. Opo, nalaman ko na lang po yun after nung wala na. Ayun, Opo. okay. O ikaw naman, Donita. How would you handle this? Yung ganitong sitwasyon? Hindi, bilang isang bading, mama, alam mo yan, mga bading tayo, di ba? Normal lang naman po talaga kami na minsan may mga lande ang mga bakla, di ba? Pero dapat talaga ginagawa natin sa tamang lugar. Oo. Kung wala tayong tamang pwesto na pupuntahan, Pwesto talaga? Oo, wag muna natin ituloy. Oo. Kasi nga, ko rin, ganyan mga bakla mo yung pwesto. Walang tao, pwesto. Ganon. Ganon kami natin ko rin. Siyempre nga naman, alam natin, kasi nga, pag may gusto kang lalaki at wala kang pwesto, kailangan mag-check-in kayo. Magabayad ka, mahal. Kung wala pa kayong pwesto, pag-ipunan nyo muna. Ngayon, kung walang-wala talaga, may dagat naman, ha? Malawak-lawak yun, ha? Sa dagat, masarap tumakbo pag walang tao. Yan. Doktora Camille, okay. Paano ba dapat harapin yung mga taong medyo nagmamalabis, pero ayaw mo makasakit ng damdamin? Pwede naman bigyan ng palugit, di ba? Para hindi naman tayo masyadong cruel or masyadong mapang-api. Siguro unang-una, kung tayo magpapatira,
except siguro pag relatives, magsiset tayo ng boundaries na umpisa pa lang sasabihin natin na, pagdating dito at least kailangan maglinis tayo. Tsaka alam niyo naman, bawal na bawal dito ang mga lalaki, yung mga ganon. Pag nagsiset kasi ng boundaries at tsaka limitations, kahit papaano, alam mo kung ano yung ititira mong mali sa kanya. Dahil kasi pag ang nangyari, meron siyang ginagawang pang-aabuso, parang wala ka naman sinabi na bawal to eh. Wala kang sinabi na bawal kumuha ng pagkain. Sinabi mo nga para sa lahat eh. Di ba parang yung ganon? So nakikita mo unti-unti na umaabuso pero wala kang magawa dahil hindi mo binigyan ng pagkakataon na mag-set ng boundaries, ng limitasyon. Sana pagdating sa ganitong pagkakataon, una-una, Erica, humingi ka ng tawad. At the same time, siguro mas maigi na umalis ka na dun sa lugar na yun para sa ganun. Maiangat mo rin yung sarili mo at magkaroon ng respeto sa'yo. Yun lang po. Ayun. Attorney, yung karapatan naman ng mga bata, kasi yun, importante rin yun. Ay, They're napakahalaga minors. po nun. Napakahalaga po nun. Tulad ng sabi ni Dr. Camille kanina, prejudicial sa growth and development ng children. Kung totoo po yung mga allegations na, ayun nga ako, may nangyayaring nakaw, may nangyayaring chenes sa CR. Diba? At nagiinuman, it may fall under other acts of child abuse. Child abuse? Yes, tama. these are acts or other conditions prejudicial to the child's development. So maaari pong managot si Erica kung totoo ang mga aligasyon na iyon. Kaya bilang siyempre, dyan ka nakastay, di ba? Kung magkakaayos kayo ngayon, bigyan nyo ng ultimatum. Parang yung sa mga dorm, di ba? Bawal lalaki. That's a valid agreement, no? Bawal ang bisita. That's valid, no? Kung hindi pa rin po susunod, by all means, eject. Ayun. Tama. Kasi kayo pong may-ari eh. Kayo pong may-ari. Sa totoo lang, di ba, Erica, simple lang naman ito. Siya yung may-ari eh. So, patakaran niya ang masusunod. Yun nga lang, nasira nga yung pader ng CR. Kaya tayo napunta rito. Simple lang naman ang usapan eh. So, aalamin natin mula naman kay Dr. Love, sa palagay mo ba talagang yun ang punot dulo, yung nasira lang yung CR? Otherwise, hindi tayo mapupunta rito. Matutuloy pa rin yun. Exactly, Ate Kuring. Si Joanne, meron na siyang hinala eh. Pero ang problema lang, Joanne, hindi ka nagkaroon ng solid na ebidensya na magpapatunay na may ginagawang kahalayan si Erica. Pero Erica, itong malinaw dito, na si Joanne ay medyo nawawala na ng tiwala sa'yo. Kasi meron na siyang mga pagdududa na nagdadala ka, inamin mo naman, nagdadala ka ng lalaki sa bahay. That's one thing na nakasira ng pagtitiwala niya. At yun ang isang malaking bagay na nagawa mong pagkakamali, yung pagkawala ng respeto sa may-ari ng bahay. Ang masasabi ko lang sa'yo, if you want to be free, gusto mong magawa ang gusto mo, lumipat ka ng bahay, umupa ka ng bahay. Kung gusto mong magdala ng boylet sa bahay, it's up to you, nasa sa'yo yun. Kasi yun yung kaharian mo. Pero pag merong nagmamay-ari doon sa kaharian at tinitigilan mo, respetuhin mo. Kasi pati yung kaldero niya niransak mo na rin. So hindi na maganda. Yun, oo nga. Naku, maraming salamat, Dr. Love. Tingnan natin kung ano ang magiging ending nito, ha? Dahil parang simple na hindi ang ating sitwasyon. Matapos ating marinig ang ating harapang tagapayo, tuluyan na kayang mag-flash ang galit ni Joanne at Erica sa isa't isa. Abangan ninyo dito lang sa Face to Face Harapan! Pula! Face to Face! Parang kanina sinabi na ni Joanne na parang malinaw na sa kanya yung gusto niyang mangyari, na para maayos na lang, siguro magandang maghiwalay na lang kayo ng tirahan, pero para mabigyan lang naman ng kaunting palugit itong si Erica para makahanap ng malilipatan, ng maayos, kasi wala pa nga siyang kinikita, wala siyang trabaho. Willing ka ba na pagbigyan na magbabago siya ng kanyang mga gawain na pansamantala lang, hindi naman permanente, habang naghahanap lang siya ng malilipatan? Yun naman po ako, kasi sinabi ko naman po sa kanya yan eh. Pero sabi niya po, humingi siya ng palugit. Sabi ko, sige,
okay naman sa akin, wala namang problema, hindi naman ako anong tao. Ang kinasasama ko lang ng loob, yung ginawa niya po, bakit, nagtatanong ako, bakit niya ginawa yung ganung bagay? Wala naman ako naging libre naman siya sa lahat, bakit kailangan gawin niya pa yun? Ibig sa tulungan niya ako, para sa akin lang po kasi ako nga po, sa edad ko na ito po, naglalabada ako, nag-cleaning ako. Bakit siya hindi niya po kayang gawin para makatulong naman po sa akin? Diba po? Na hindi po siya, kawawa naman si Jo, ang asawa niya, stroke na nga po, tulungan ko man na kahit paano, hindi magpasaway pa. Ayun. So, wag na sanang makadagdag sa iniisip. Yun nga po, inaano ko sa kanya. Wag na makadagdag sa iniisip kasi may mga anak ka pa. Problema. Na-stroke pa pala asawa mo. Dagdag pa po siya sa problema ko rin. Kasi siyempre, mga kapitbahay, hindi po natin maano yung mga kapitbahay na paris mo na yan kasi ganyan, ginaano na yung bahay mo eh. Oo, maganda nga kung makikitira ka, makatulong ka sa kanila. Yun lang naman po ang inaano ko sa kanya eh. Paminsan-minsan daw nakakatulong ka, pero wala na tayo yung mga extracurricular nyo. Oo, yun lang naman yung po mga extracurricular na madalas magpainom doon, hanap pala kayo ng ibang sabi, ang tawag nga ni Donita, pwesto. Doon sa tabi-tabi, pwede naman doon sa tabi-tabi eh. Sabi ni Jojo. Oo, di ba? Para hindi na rin nakikita ng mga bata. Yung inuman, kasi kahit inuman lang, para sa akin, hindi rin ano yun eh. Mga inuman, di ba? Parang mas maganda sa ibang lugar na lang, ganon. Habang naghahanap ng pwesto ring iba, di ba? So, okay naman, parang willing ka naman na babaguhin mo yon. Sige po. Habang nandyan ka, kasi kung ayaw mo, kailangan mo umalis ka agad. Kung matutuloy yung pakikitira mo, kailangan umayon ka sa kanyang kagustuhan, di ba? Ano yung utang? Sino hindi makabayad ng utang? Si Jojo? Po sa akin. Magkano utang niya sa'yo? Ano lang naman po, 500. Kami nang bahala dun. Diba? Kami nang bahala dun, Jojo. Kasi naawa din naman ako sa kanya. Huwag ng face mask, kumanap ka na ng iba mong negosyo, ha? Alam mo, pwede kang tulungan ng barangay na naman dyan. Yung mga kabuhayan, ilalapit ka namin sa TESDA. Dahil yung TESDA, pwede kang tulungan na makapaghanap buhay ng alam nilang kikita ka kahit konti. Diba? Yung hindi buong maghapon naglalako, uuwi pagod, wala pa rin kinita. Ayun. Naku, baka makatulong pa kayo, makarami ng labada si Joanne, tumulong kaya kayo ng paglalabada, baka mas malaki ang kita doon. Hindi ba? Ako, tutulong ako sa ganyan. Therapy ko yan yung gano'n, yung kusot-kusot. Ayun. So, okay na tayo. Magkamayan na kayo, sige na. Magkamayan na kayo. Joanne, sige na, di ba? Mag-ayos na tayo. Ayan, Jojo, Erica, mag-ayos na kayo. Ayun. Nakakatuwa kapag nagkakabati-bati sila. Simpleng bagay, pero sa totoo lang, malalim din ito dahil may mga bata na involved. Mukhang black and white naman po ito. Kumbaga, klaro ang batas sa karapatan ng may-ari ng isang bahay sa nakikitira lamang. Malinaw yan. Sa anumang dahilan ay pwede nang tumanggi ang may-ari at magpaalis sa nakikitira. Sa kahit na anong dahilan. Ayaw lang niya yung pagmumukha mo, pwede. Walang kailangan mag-iba na pader. Pwede namin pagawa yung pader mo. Papagawa na rin namin yan. Dahil na naman, ito yung nangyari sa kanila dahil na naman po sa hindi nagkaintindihan sa panuntunan sa simula pa lang. Yon, kahit dito kay Jojo, makipag-ayos ka ng panuntunan mo. Kasi tenant yan, may karapatan na yan dahil nagbabayad sa'yo. So, kailangan malinaw sa simula pa lang ang kahit na anong transaksyon. At lalong napalaki kasi hindi nag-uusap. Kahit nabubwisit ka na, kinikimkim mo. Ayun, kailangan sa una pa lang sasabihin mo na yung ayaw mo at gusto mo, di ba? Nabubwisit ka na pala, hindi ka nagsasalita. Pero tulad ng parati, eto at nalinawan tayo sa batas at hari nawa maging payapa naman ang pagsasama man o paghihiwalay ni Joanne at Erica ng nananatiling magkaibigan. Yay! Okay! Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Hula! Ano tayo? Face to face! Face to face! Face to face! Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okra.
asan? Muna! Upo ka muna! Huwag mo na siyang tignan. Ako na lang ang tignan mo. Nakakaamoy kasi naman talaga eh. Alam ko naman yon. Mabaho naman talaga ang sobra. Nagigigil na ako kanina. Kaya nagagalit din po ako kasi may 3 po akong anak. Minsan po nagkakasakit na po sila. Kasi namin po nila yung yung baho po. Masama naman sa health ng bata yun, pero huwag marahin